mapagpalang araw, magandang araw. Pwede bang lahat tayo tumayo? And pakingitian naman, pakikamayan naman ang ating mga katabi. Salamat kapatid dahil ikaw minsan pa pinili mo na magpuri para sa ating Panginoon. And sa araw na ito, alam kong ready na yung bawat isa. Amen po ba? Sa mga ready na, pwede bang patingin ng mga kamay na mga ready na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Kaya kapatid, nandito ka na lang din. Ibigay mo na yung the best na pagsamba para sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya naman, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin, Panginoon, lahat. Panginoon, ang pasasalamat. Lahat ng papuri, Panginoon God, ay sa iyo lamang. Hallelujah! Come on! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's sing! Dami mang nagbago, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahagin ng landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan may panghahawakan ko, may panibagong simula. Yes, Lord! May panibagong simula. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahagin ang landas na ika'y kasama ko. Let us worship sa araw na to. May panibago sa araw na to. May bagong kap sa araw na to. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Jesus, sa panibagong araw. Pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling. Let's claim it, kapatid! Come on, let us declare! Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking. Come on, let us worship the Lord! Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling. Ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin sa araw na to. God, we claim it, oh God, sa
panibagong simula. May panibagong simula. Oh, Panginoon, dakila ka. Oh, salamat, Panginoon. Oh, salamat, Panginoon. May lakas na harapin ang bukas. Oh, salamat. Come on, church. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa araw na ito kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito kami ay magpapasalamat, Panginoon God, sa araw na ito. Hindi ka nagbago, Panginoon. Lord, marami man nagbago sa paligid, sa tao, Panginoon, sa mga sitwasyon. Pero kahit kailan hindi ka nagbago, Panginoon. Na Lord, sa buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon God, na sa bawat tinatahak naming landas, Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Sabi nga, meron kaming panibagong araw, Panginoon, panibagong simula. At itong araw na ito ay magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Come on, let's give worship to the Lord. Sarap, Panginoon God. Tunay nga, Panginoon, bawat araw, Panginoon, ay pagpapala mo, Panginoon. Yung kami ay makagising lang, Panginoon, ay panibagong araw at simula ulit, Panginoon. Kaya, Lord, ito ay grasya mo. Ito ay pag-ibig mo, Panginoon. Ito ay pag-iingat mo sa bawat buhay namin, Panginoon God. Kaya, Panginoon, karapat-dapat lang na maibigay namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, church, alam kong may mga iniisip ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya natin. Sabi nga, higit pa dyan yung kayang gawin ng Panginoon. Just entrust the Lord. God will do the rest. Just worship the Lord. Kapatid, santabi muna natin yan lahat ng mga alalahanin, mga problema. Isantabi mo muna yan. Hayaan mo na makipagniig ka sa Panginoon. Lord, gusto ko maglambing sa iyo, Panginoon. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Panginoon. Gusto kong ituon, Panginoon. Minsan pa, panibagong simula, Panginoon. Panibagong pagkakataon, Panginoon, ay binibigay araw-araw. Yan yung grasya mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat. Church, nandito ka na lang din. Ibigay mo na yan lahat para sa Panginoon. It's Jesus. It's Jesus. Oh, Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpagkailanman. Itataas kita sa aking buhay. Kami ay narito, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa iyo. Lahat
ito upang sambahin ka magpakailanman. Sa'yo lahat, Panginoon. Tinataas ka, Panginoon. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa'yo. Lahat, mga kapatid, lahat, ibigay mo sa Panginoon. Ang iyong kalungkuran, ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso, ako'y nilikha sa diyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran, ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sa diyang para sa'yo. Lahat, Panginoon, ay sa'yo lamang, O Diyos. Lahat ng kapurihan, ibigay mo yan sa Panginoon, kapatid. Ang siyang nais sa huling pagkakataon, maging kagalakan sa puso, ako'y nilikha sa diyang para sa'yo. Lahat ibinibigay namin sa'yo, Panginoon. Ang iyong kaluguran, ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, kapatid. Laging lahat. Alam kong isa ka sa nakaranas niyan. Sa buong linggo na ito, iningatan tayo ng Panginoon. Come on. Kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
sandigan, nariyan para sa amin. Minsan pa kapatid, dakilain mo, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Panginoon, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, purihin ka, Panginoon. Kapatid, sampahin mo ang Panginoon. Sampahin mo ang ating Diyos. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Sampahin ka, O Diyos. Maghari ka, Panginoon. Magliwanag ka sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay dakila, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kapantay, O Diyos. Ikaw ay nag-iisa at ikaw ay buhay na Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na minsan pa, Lord, pinagkatipon mo ang bawat mga anak mo ngayon, Lord, para sumamba sa iisang pangalan. At yan ay pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, minsan pa sa pag-iingat mo sa amin sa buong isang linggong nagdaan. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo na nakarating kami ngayon, Panginoon. Walang aksidente. Ito, Lord, yung nais mo. Lord, nais mo na pagpalain kami ngayong araw na ito sa pamamagitan ng mga salita mo at Lord, ng presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord. Kahit tunay nga, Lord, na ang pag-ibig mo walang pinipili, Panginoon. Walang tinatangi ang pag-ibig mo, Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, ano man yung kalagayan mo, ano man ang katayuan mo, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, humakbang ka. Buksan mo ang mga labi mo, makipag-usap ka sa Panginoon. Dahil kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung kalagayan mo ngayon. Lumapit ka lang, handa kang tanggapin ng ating Panginoon. Ganyan, magmahal ang ating Panginoon. Basta't lumapit lang tayong buong pagpapakumbaba at tunay sa harapan niya. Kapatid, tandaan mo sa umagang ito, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Na Lord, maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, minsan pa, pagmamahal na walang tinatangi, pagmamahal na walang pinipili. Lord, ikaw lang yan, Panginoon. Kaya salamat dahil naranasan namin yung pagmamahal na yan mula sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, hindi na kami hahanap, Lord. Hindi kami maghahabol, Lord, ng pagmamahal sa mundo dahil, Lord, nasa iyo, Panginoon. Yung tunay, Lord, na pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord, for giving us that example, Panginoon. Lord, ng isang tunay na pagmamahal. Maraming salamat. Lord, salamat, Panginoon, because today, truly, Lord God, we are comforted. Once again, we are assured, Panginoon, na anuman, Lord God, yung katayuan namin sa buhay, Panginoon, mahal mo pa rin kami, O Diyos. Hindi ka nakatingin, Panginoon, Lord, kung kami man, Lord God, ay mayaman o mahirap. Lord, kung ano man yung kalagayan ng puso namin ngayon, Panginoon, for as long as kami lalapit sa iyo, Panginoon, ng tunay at may pagpapakumbaba, Lord, talagang nararanasan namin sa bawat oras yung pagmamahal mo. Salamat, Panginoon. Lord, minsan pa sa umaga pong ito, patuloy mong yakapin ang bawat isa. Sino man, Lord God, ang nakakaramdam ng kalungkutan, sino man, Lord, yung nangangailangan ng kapayapaan, Lord, nangangailangan ng comfort, Lord God,
Lord, dalangin po namin na yakapin mo, Panginoon, sa oras na ito. Iparanas mo, iparamdam mo, Panginoon, yung init ng pagmamahal mo, Lord, sa Kanya, Lord, sa oras na ito. In the name of Jesus. Salamat, Lord, for gathering us today, Panginoon, para makasamba sa iyo, Panginoon, at gayon din naman para makapakinig ng mga salita mo. So I pray, Lord, anuman po yung pwedeng maging hadlang sa aming mga pakikinig, Lord, hawiin mo pong lahat ng ito in the name of Jesus. Lord, winawaksi namin anuman, Panginoon, yung aming mga agam-agam, mga alalahanin, mga naiwan sa bahay, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng yan. Lord, nais lang po namin sa oras na ito, Lord, na makaniig, Panginoon, or Lord, nais po namin, Panginoon, na marinig ang tinig mo sa pamamagitan ng mga salita mo. Kaya, Lord, anuman yung mga harang sa mga tenga, sa mga paningin namin, Lord, hawiin mo pong lahat ng ito, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Allow us, Lord God, to hear your truth, Panginoon, to see, Lord, your truth today, Panginoon, through your words, O God. So God, prepare continually our hearts. Binubuksan po namin ito. Binubuksan namin ang aming mga puso at aming mga tenga, ang aming mga mata para sa iyo. Lord, handa naming pakinggan ano man yung nais mong ituro sa bawat isa po sa amin. So Lord, minsan pa, gawin mo pong mapagkumbaba ang aming mga puso. Give us, Lord, teachable hearts para, Lord, ang mga salita na amin pong mapapakinggan, Lord, talagang yayakapin namin. Walang masasayang, wala kami, Panginoon, na ibabaliwala sa bawat salitang aming mapapakinggan. Thank you, Lord, for today, Panginoon. Alam namin na sa pagpunta pa lang namin sa lugar na ito, kami pinagpala mo na. Kaya, Lord, minsan pa, Panginoon, patuloy kang maghari sa lugar na ito. Patuloy ka po na kumilos sa buhay ng bawat isa. Meet every needs, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Katagpuin mo po ang bawat isa sa oras na ito. Habang po kaming nakikinig, Panginoon, Lord, dalangin po namin na mangusap ka sa bawat isa po sa amin, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, move and work freely in our midst. Holy Spirit, we invite you to move and work sa amin pong kalagitnaan. Manahan ka, Lord. Maghari ka po sa lugar na ito. Salamat minsan pa, Panginoon. Lord, as we open our hearts, oh God, as we open our ears, we expect, Panginoon, Lord, kami nag-expect for the great things, Lord God, na gagawin mo sa aming mga buhay. Lord, ngayon pa lang inaangkin na namin ang katagumpayan. Inaangkin na namin na kami, Lord, ay uuwi, Panginoon. Na Lord, pinagtibay mo yung mga pananampalataya namin, Panginoon. Ngayon pa lang inaangkin namin, Lord, na kami ay uuwi, na pinagpala mo, Panginoon, na kami ay pinalago mo, pinagtibay, Panginoon. At Lord, mas kilala ka namin sa mas malalim na kaparaanan. Kaya maraming salamat, Ama. Salamat sa katagumpayan. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat maging sa mga salita mo, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito. Tanggapin mo, Ama, ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo ang lahat ng karangalan, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian at kapurihan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Gandang umaga muli sa ating lahat at sa ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos, tayo ay narito. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na muli ay magkasama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sige po muli. Pwede ko po bang maimbitahan ng lahat? Tayo po'y tumayong lahat. Amen. Sabi po sa salita ng Panginoon, at ito po yung ating tatalakayin, in the book of Esther, chapter 2, verse 5 and 6, and lukso po tayo ng chapter 10, verse 3. Sabi po sa kanyang salita, there in Susa lived a Jew named Mordecai, son of Jair. He was from the tribe of Benjamin and was a descendant of Kish and Shimei. When King Nebuchadnezzar of Babylon took King Jehoiakim of Judah into exile from Jerusalem, along with a group of captives, Mordecai was among them. In verse 3, chapter 10 of Esther, Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes himself. He was very great among the Jews who held him in high esteem because he worked for the good of his people and was a friend at the royal court for all
of them. Ama, muli kami nagpapasalamat dahil bawat araw ang mga salita mo ay palaging pumapatnubay, gumagabay sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami hinayaan maligaw ng mundong ito. Bagkus Lord, salamat sa liwanag ng salita mo na patuloy nagtuturo, nagtutuwid, nagtatama sa aming mga buhay, nagko-comfort, nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Kaya naman, sa iyo kami magpaparangal, sa iyo ang aming papuri at parangal, O God. Sa iyo ang aming pasasalamat. Sa oras na ito, ikaw lang matanghal at madakila sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, tayo maupong lahat. At nung nakaraan, yan, it's about life reminders in the life of Naomi. And then, yung pangalawa nating tinalakay, patungkol po ito sa buhay ni Mephibosheth. Yan. At sa araw na ito naman po ay isang paalala sa atin bilang isang mananampalataya sa buhay naman ni Mordecai. Ayan. So marahil isa inyo ay si Mordecai ay alam nyo na, kilala nyo na. Ayan. Pero sa mga bago pa lang na parito o nakakapakinig ng salita ng Panginoon, marahil si Mordecai ay hindi nyo pa kilala. Ayan. Sino po ba itong si Mordecai? Ayan. Who is Mordecai? So, Mordecai is a Jew. Ayan. Isa siyang Hudyo. At sabi doon sa binasa natin kanina, siya po ay galing sa descendant ni Benjamin. Ayan. Sa family of ni Kish na naging ama ni Haring Saul. So, ibig sabihin, si Mordecai ay lipi or nasa tribe ng Benjamin or anak o apo ay ni Haring Saul. Ayan. At sino po siya? Isa siyang Jew na nakatira sa Babylonia bilang isang bihag or alipin. Ayan. So makikita natin kapag ikaw ay isang bihag o alipin, makita natin na wala kang kalayaan. Di po ba? Hindi mo magawa ang gusto mong gawin bilang isang bihag. Di po ba? Kasi sa panahon na yan, yung kanilang hari na si Haring Joachim ay nasama sa pag-captive doon ni Haring Nebuchadnezzar sa kanila sa panahon na iyon. Dahil sa panahon na iyon, ang bansang Israel ay sumuway sa Diyos. Hindi sila sumunod sa utos ng Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yan po nangyari, pinalipos sila sa kanilang mga kalaban. At mayroong natira at doon po ay nabihag sila sa Babylonia, sa Persia. At ano po ang buhay ni Mordecai doon sa Persia, sa Susa? Siya po ay napapaligiran ng mga taong hindi naniniwala o nanampalataya sa Diyos ng Israel. Ayan. So makikita natin na napakahirap ang buhay ng mga kasamahan mo ay hindi mananampalataya. Naranasan nyo na po ba yan? Na ang kasamahan mo sa trabaho, kasamahan mo sa negosyo, kasamahan mo sa pag-aaral ay hindi mananampalataya, di po ba? Mahirap kumilos. Mahirap gawin ang nais mong gawin dahil hindi kayo kapwa mananampalataya. Amen. At ito po yung nararanasan ni Mordecai. Nakapalibot sa kanya ang mga taong hindi mananampalataya sa Diyos. Ayan. At siya po ay pinsan ni Reyna Esther. Na dati, yan po ay isang Hudyo na pinili ng Haring Xerxes na maging kapalit sa Reynang Vasti. Ayan. So, basahin niyo po ang buong istorya ng Esther kasi napakaganda po yung istorya. At dyan din po, ng buhay ni Mordecai na nandoon sila bihag sa Babylonia, siya din po ay binalakang patayin ng isang taong nangangalang si Haman, isang Agagita. Yan. So, bakit kaya? Bakit kaya binalakan na patayin siya ni Haman? Ano kaya ang ginawa niya? Bakit siya ay binalak na patayin? So yan po ang naging buhay ni Mordecai doon sa Persia, sa Susa. Ayan, sa Babylonia. Siya po isang bihag. Na bilang isang mananampalataya, kapag ikay bihag ng isang kasalanan, talagang totoo po na wala kang kalayaang gawin kung ano ang nais mo. Nagiging sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Di po ba? Na ano ang gusto mong gawing tama, hindi mo magawa dahil ang kasalanang umaalipin sa iyo ang siyang nagahari.
But dito po makikita natin sa buhay ni Mordecai, talagang mayroon siyang paalala sa atin bilang isang mananampalataya na sa panahon natin ngayon. At ito po ang una, ano po ba yung paalala na pinapaalala ni Mordecai sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya? Una po dyan ay, stand firm in our faith and don't give in to fear. Yan. Manindigan sa pananampalataya at huwag patangay o padaig sa takot. Dahil dyan po sa babasahin nating teksto sa Esther chapter 2 verse 5 and verse 3 to 1 and 6. Yan, kasi nabasa na natin yan kanina. Yung 5 and 6, Esther chapter 3 verse 1 to 6 na lamang po ang babasahin natin. So sabi diyan, sometime later, King Xerxes promoted Haman, ayan, son of Hammedatha the Agagite, to prime minister, making him the most powerful official in the empire, next to the king himself. So nakita natin kanina, si Haman, mayroon siyang balak na patayin si Mordecai. Ayan. So ngayon, dahil may ginawa si Haman, marunong kasi siyang gumawa ng mga pang-uuto sa hari, in short na word. Yan. Kaya siya na-promote, ayan, to a prime minister at naging makapangyarihan sa buong Babylonia or sa Persia. Sa verse 2, all the king's officials would bow down before Haman to show him respect whenever he passed by. So yun po, naiutos ang hari na kung saan man, sabi dito, na kailangan yumukod sila kay Haman. Yan, kung saan man siya nakadaan. For so the king had commanded. But Mordecai refused to bow down or show him respect. Bakit kaya? Ayan, malalaman din po natin yan. Okay, so verse 3, sabi diyan, then the palace officials at the king's gate asked Mordecai. Kasi si Mordecai, doon siya naglilingkod sa pintuan ng king's gate. Yan, bago pumasok ng palasyo. So why are you disobeying the king's command? Sabi doon ng mga tao sa kanya na ibang officials na kasamahan sa palasyo. Sabi niya, they spoke to him day after day, but still he refused to comply with the order. Ayan. Talagang kinukulit siya araw-araw. Sabi niya, bakit hindi ka sumusunod? Bakit sinusuway mo yung utos ng hari na hindi ka yumukod kay Haman, na isang prime minister ng Persia? So they spoke to Haman about this to see if he would tolerate Mordecai's conduct, since Mordecai had told them he was a Jew. Kaya in short, sinumbong sila ngayon sinumbong sila doon kay Haman, itong si Mordecai, na hindi ito nagsumasaludo sa kanya o nagbibigay respect. Bakit kaya? In verse 5, when Haman saw that Mordecai would not bow down or show him respect, he was filled with rage. Kaya kung nalaman niya yun, na hindi yumuyukod sa kanya si Mordecai, itong si Haman ay galit na galit sa kanya. At verse 6, so he decided it was not enough to lay a hands on Mordecai alone. Since he had learned that Mordecai was a Jew, he decided to destroy all the Jews throughout the entire empire of Xerxes. So dahil sa kanyang galit kay Mordecai, nadamay pati ang mga buong Hudyo na nabihag doon sa Babylonia kasama niya. So ngayon po, ito po yung pinakita ni Mordecai sa atin na in these last days, we need to stand firm in our faith and don't give in to fear. Na makikita natin dito, si Mordecai po ay inilagay niya yung kanyang buhay sa panganib. Sa pag-bow down doon kay Haman. Bakit? Sino ba si Haman? Si Haman po ay isang kalaban ng Diyos. Yan. Kaya si Mordecai po ay buong tapang niya na pinanindigan yung kanyang pananampalataya sa Panginoon at walang puwang sa kanya ang takot. Kahit na anong panggigipit na gagawin ng kaaway sa kanyang buhay, hindi siya aatras. Kahit pa na siya ay papatayin. Sabi nga na si Mordecai, yuyukod lamang maliban sa Diyos. Yuyukod siya sabi dito, yuyukod lamang siya maliban sa Diyos. Yan, ang kanyang yuyukuran. Kailanman hindi siya yuyukod sa sinumang tao.
Yan, sabi ni Mordecai na, kumbaga makikita natin dito na sa panahong iyon, kapag sinuway mo ang utos ng hari, makikita mo na kapag sinuway mo ang utos ng hari, kaagad-agad, ikaw ay paparusahan ng kamatayan. Pero si Mordecai, hindi siya natakot suwayin ang utos ng hari at pinaninindigan niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yan, dahil nais niya na masunod ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay na sinasabi sa Book of Exodus, chapter 20, verse 5, na si Mordecai naninindigan siya na kailanman hindi sa yuyukod sa tao, kundi sa Diyos lamang na lumikha ng langit at lupa. Dahil ito po yung utos ng Diyos sa kanila bilang mga Israelita. Sabi ng Exodus chapter 20, verse 5, don't worship or serve idols of any kind. Ito po'y tanda ni Mordecai na tinuro marahil sa kanya ng kanyang mga magulang bago sila makaptive doon sa Babylonia. Na sinasabi dito sa Exodus 20 verse 5, hindi sila maaring maglingkod o sumamba sa anumang uri ng Diyos, Diyosa na nilikha ng tao sa langit, sa lupa, sa ibaba ng lupa o sa kailaliman ng katubigan. Dahil sabi nga, because I, the Lord, am your God, I hate my people worshiping other gods. Yan. So, ibang salin po dyan. Ibang salin din po itong binabasa ko. Yan. People who sin against me become my enemies, and I will punish them. I will punish their children, their grandchildren, and even their great-grandchildren. Kaya alam ni Mordecai ang salita ng Panginoon na kailanman hindi siya yuyukod sa tao, kundi sa Diyos lamang. Pinaninindigan niya yung kanyang pananampalataya at hindi siya nagpatangay sa kanyang o sa anumang takot na binibigay ng kaaway kasi alam niya ang salita ng Panginoon. But mostly, di po ba, kapag maalagay na sa alanganin ang buhay ng isang tao, maging na isang Kristiyano, di ba nagagawa na okay na lang na bumigay, okay na lang na sumunod, wag lang manganib ang buhay. Di po ba? Pero si Mordecai po, maiba siya. Kahit na manganib yung kanyang buhay, kahit pa na nangangahulugang papatayin siya, pero hindi siya yumukod. Yan. Dahil nais niya na sundin ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay na kailanman wala siyang ibang yuyukuran maliban lamang sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Yan. Pinananaligan niya ang Diyos at tinanggihan niya ang utos ng hari. Yan. Buong puso siya nais na kung mamatay man siya, okay lang na mamatay siya kaysa sa paglingkuran ang Diyos na ginawa ng tao. Yan. Sa buhay ni Haman. At isa pa doon na makita natin na si Haman po ay kalaban ng Diyos. Bakit kaya? Ano kaya yung ginawa ni Haman doon sa mga Israelita na naging away siya ng Diyos? Yan. So why Mordecai refused to bow down before the Agagites Haman? Ano yung dahilan? Yan, makikita po natin dyan in the book of Deuteronomy 25 verse 17 to 19. Ayan. Na ang Diyos po, laban po sa mga Amalekita. So, ang mga Amalekita, yan po ang lahing pinagmulan ni Haman na Agagita. Ayan. Kaya pala na hindi si Mordecai yumuyukod kay Haman because si Haman kalaban siya ng Diyos. Yan. So ito po, sabi sa Deuteronomy 25 verse 17 to 19, sabi sa salita ng Panginoon, huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita. So sino yung Amalekita? Ito po yung lahing pinagmulan ni Haman. Yan. Huwag niyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos, sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap, at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kaya pala hindi yumuyukod si Mordecai kay Haman, nanindigan sa kanyang pananampalataya because nakasulat sa salita ng Panginoon yung ginawa ng mga Amalekita sa lahi niya na mga Hudyo. Nung sila'y palabas ng Ehipto, lupaypay at nanghihina, nahihirapan, anong ginawa sa kanila ng Amalekita? Sa halip na sila'y tulungan, anong ginawa? Sila po'y sinalakay at pinuksa ang kanyang mga kasamahan. Kaya naman,
Sabi ng Diyos sa kanila in verse 19, kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahat ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalimutan. May utos sa kanila ang Diyos na lipulin lahat ng mga Amalekita. Dahil kalaban sila ng Panginoon. So makikita natin dito na ang Diyos hindi nakakalimutan niya ang ginawang kasamaan ng kaaway. Amen. Na ang Diyos ay nag-vindicate sa buhay ng mga Hudyo. Kaya makikita natin na bakit buong tapang si Mordecai na pinaninindigan yung kanyang pananampalataya at hindi siya bumigay sa anumang pananakot ng kaaway dahil alam niya ang salita ng Panginoon. At yun yung nais niya na sundin. Ayan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, kapag ibinigay na sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupain na ipinangako sa Kanya, sabi niya, ubusin ninyong lahat. Ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalilimutan. Kaya nakatatak yan kay Mordecai. Kaya ganun na lang yung kanyang paninindigan sa kanyang pananampalataya na ang Diyos po ay laban sa mga Amalekita at ang Diyos po ay may inutos sa mga Israelita na lupigin lahat ng kanyang kalaban at burahin sila sa alaala ng mundong ito. Ayan. So, yun ang inutos sa kanila ng Panginoon. Kaya pala si Mordecai, buong tapang siyang nanindigan na kahit ano yung pananakot ng kaaway sa kanya, hindi siya natatakot bilang isang mananampalataya kasi alam niya ang salita ng Panginoon. So maging sa buhay natin na huwag tayo bumigay, huwag tayo patangay sa anumang pananakot na gawa ng kaaway. Patuloy nating paninindigan yung ating pananampalataya na mayroon sa ating Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Book of Exodus verse 17-16, ang Diyos po ay sumumpa na makikipagdigma laban sa mga Amalekita from generation to generation. So sabi doon, kahit malayo ng generation agwat na nangyari ang panahon na yun, pero ang Diyos hindi nakakalimot sa kasamaang ginawa ng mga Amalekita. Kaya makikita natin yung buong tapang na ginawa ni Mordecai, na buong tapang siyang naninindigan sa kanyang pananampalataya at hindi bumigay sa takot o pananakot ng kaaway. Si Mordecai po ay hindi nagpaparangal sa mga taong hindi nagbibigay parangal sa Diyos. Totoo, di po ba? Amen. Bakit ka magpaparangal sa taong hindi nagpaparangal sa Diyos? Bakit mo bigyan respeto ang taong hindi nagbibigay respeto at paggalang sa Diyos? Amen? Yun yung ginawa ni Mordecai. Si Mordecai, hindi niya sinusuportahan ang mga taong laban sa Diyos. Amen. Di ba? Ganun man din tayo bilang mananampalataya. Bakit mo susuportahan ang mga taong laban sa Diyos? Di po ba? Kaya makikita natin dito that Mordecai is not a man pleaser, but a God pleaser. Amen. Pero minsan, di po ba, sa mga trabaho natin, sa hanap buhay natin, may mga ganun. Para lamang hindi tayo mawalan ng trabaho, hindi tayo mawalan ng hanap buhay, para hindi tayo bagsakin ng ating mga teacher, ay sasangayunan na lang natin kung ano ang mali. Pero bilang isang mananampalataya, kailangan pala dapat na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya at hindi bumigay o magpatangay sa anumang pananakot ng kaaway. Dahil alam natin na kapag ang Diyos ay panig natin, magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Amen? Kapag ang Diyos ang iyong kapanig. Kaya nga, bilang tayo na mananampalataya, yan, minsan sinusubok yung ating pananampalataya. At minsan, numahantong ito na para pang bibitay na o nandun na tayo sa kamatayan. Pero ika nga, encouragement sa atin ni Mordecai na stand firm in your faith and don't give in to fear. Huwag kang patangay sa takot na ginagawa ng mundong ito. Dahil darating ang panahon na maging yung ating religious freedom, makikita natin na ipapahinto ito. Ipapatigil ito ng mga taong hindi sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. Pero ito po yung tinuturo sa atin sa buhay ni Mordecai na manindigan ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. At huwag kang bumigay sa takot na ginagawa ng kaaway. Dahil alam natin na ang Diyos na pinaninindigan natin ang pananampalataya na mayroon sa atin,
na mayroon sa ating Panginoon, alam natin na tayo ay ipaglalaban ng Panginoon. Amen. So don't give in to fear. Katulad ni Mordecai, tinanggihan niya yung utos ng hari para lamang sundin ang utos ng Diyos. Kahit na ito'y mga ngahulugan pa ng kanyang kamatayan. Kaya bilang isang mananampalataya, yan, ito po yung paalala sa atin sa buhay ni Mordecai. Huwag kang patangay sa iyong takot or pananakot ng kaaway. Manindigan ka sa kung ano ang tama sa tingin ng Panginoon. Dahil sabi po sa isang quotation, do what is right in the eyes of God, even if others don't. Amen. Amen. Manindigan ka. Kahit na yung iba hindi gumagawa ng tama, paninindigan mo yung tama. Kasi kapag pinaninindigan mo kung ano yung tama sa mata ng Panginoon, ipagtatanggol ka niya. Katulad sa buhay ni Mordecai. Do not copy the lifestyle of this world. Make a bold decision to make a difference. Amen. Talagang ganun, ano? Bilang isang mananampalataya, dapat nandoon yung iyong matibay at matapang na desisyon na maninindigan ka. Hindi, anak ako ng Diyos eh. Amen? Hindi ka pwedeng magiging hunyango. Amen? Nasunod-sunuro na lang kung ano ang sasabihin ng tao ng mundong ito. Kahit pa they are in a authority. Amen. Masigit ang authority na mayroon sa Panginoon. Sabi nga aanhin mong sumunod ka sa authority ng mundo, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Amen? Kaya mas gugustuhin pa natin mapahamak tayo sa mundong ito, masunod lamang ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Dahil alam natin na kapag sunod natin ang utos ng Panginoon, alam natin na ipagtatanggol tayo ng Diyos. So, wag ipagpapalit ang pananampalataya sa kahit anumang bagay o halaga. Amen. Especially, kapag tayo ay inoferan, ang Sunday mo, babayaran kita ng ganito, malaki ang kikitain mo, wag kang magtrabaho ng Sunday, wag kang mag-business ng Sunday. Yan, kahit anong halaga, kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, wag mo ipagpapalit ang pananampalataya mo sa Panginoon. Paninindigan mo ito. Amen? Huwag kang bumigay na, baka pag hindi ako gumawa ng Sunday, wala kaming kakainin, wala kaming ganito. No. Dahil alam mo kapag inuna mo ang Diyos, alam mo na iprioridad ka din ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Gawin mo ang tama sa mata ng Panginoon kahit na yung iba ay hindi gumagawa nito. At huwag nating gayahin yung pamumuhay at gawi ng mundong ito. Humakbang ka. Yan, magkaroon ka ng tapang na humakbang ka, gumawa ka ng tama para magkaroon ng pagbabago sa iyong kapaligiran. Kasi kapag humakbang ka ng tama, sasamahan ka ng Panginoon. Pero kapag sumunod ka sa kung ano ang ninanais ng mundong ito, wala ang presensya ng Diyos sa iyo, yan, mahihirapan tayo. Amen. Pero si Mordecai, ipinakita niya, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya, hindi siya natakot sa pananakot ng kaaway sa kanya. Kaya naman, si Mordecai, makita natin na naging halimbawa sa atin ngayon, na yung kanyang pananampalataya ay nagbigay ng kalakasan, pag-asa doon sa mga taong nakapalibot sa kanya. Amen. Na bilang isang mananampalataya, kapag tayo kumakaharap sa mga oposisyon sa buhay, pag sinasabing panindigan mo yung pananampalataya, paninindigan mo ito. Amen? Dahil alam natin kapag pinaninindigan natin yung pananampalataya natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Yan. Katulad ni Mordecai na hindi niya alintana na manganib yung kanyang buhay, masunod lamang yung nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Kaya makikita natin na si Mordecai, yung tao na ito, ay sumasalamin sa isang tao na hindi sumusunod sa karaniwan. Yan. Hindi sumusunod sa karamihan, na hindi siya sumasang-ayon sa kung ano lang yung nais ng tao sa palibot niya, kundi naninindigan siya na kahit nag-iisa siya, naninindigan siya sa kung ano ang pananampalataya na mayroon siya sa Panginoon at kung ano yung nais ng Panginoon na ipagawa sa kanyang buhay. Bilang mananampalataya, paalala sa atin, sa buhay ni Mordecai, maninindigan ka sa pananampalataya mo. Amen? Huwag mong ipagpapalit ang iyong pananampalataya sa kahit sino, sa kahit ano, at sa anong halaga. Amen? Dahil higit ang iyong pananampalataya sa mga bagay sa mundong ito. Sabi nga sa isang quotation,
Do not allow the situation that surrounds you or where you are in to dictate you what you ought to do. Amen. Huwag mong hayaan na yung mga nakapalibot sa iyo na mga hamon sa buhay, mga problema, mga troubles, magdikta sa iyo kung ano yung gawin mo. Not mali. Amen. Kundi gawin mo yung troubles na yan na nakapalibot sa iyo na humakbang ka ng tama, na makapagdesisyon ka ng tama, na makagawa ka ng tama. Amen. Huwag tayo sumang-ayon kung ano ang mali, kundi tayuan natin kung ano ang tama sa tingin ng Panginoon. Dahil yun po ang paalala na itinuro sa atin ni Mordecai na bilang mananampalataya sa lugar na napapalibutan ng hindi mananampalataya, nanindigan siya kahit na manganib man ang kanyang buhay. Kaya tayo man din bilang mananampalataya, manindigan ka sa pananampalataya at hindi bumigay o magpatangay sa anumang pananakot ng kaaway. Pangalawa, napaalala ni Mordecai sa buhay natin bilang isang mananampalataya, sabi nga po diyan na kapag dumating man ang crisis sa buhay, what shall we do? We must ask God's help, wisdom, and protection when crisis arise. Kaya anong crisis ba ngayon ang kinakaharap mo sa buhay? Yan. Ano bang krisis o crisis sa buhay ang kinakaharap mo? Ano bang problema, suliranin o trouble na kinakaharap mo sa buhay? Sabi nga na lumapit ka sa Panginoon, hingin mo sa Kanya yung tulong, hingin mo sa Kanya yung karunungan na nagmumula sa Kanya upang mapagtagumpayan mo ito. At ikaw ay maiingatan. So si Mordecai, mayroon siyang crisis na kinaharap. Di ba sabi doon kanina sa nabasa natin, si Haman ay na-promote na prime minister. At doon, ang hari ay nagsagawa ng kautusan na yuyukod ang lahat ng mga tao na makakita kay Haman. Pero itong si Mordecai ay hindi yumuyuko dahil nga kalaban siya ng Diyos. At nais ni Mordecai na ang Diyos ang kanyang sundin kaysa sa tao. Kaya naman, itong si Haman ay galit na galit sa kanya. Mababasa natin yan sa Esther chapter 4 verse 1 to 4. Sabi sa salita ng Panginoon in the book of Esther 1 to 4, when Mordecai heard about all that had been done, kasi ito po si Haman ay nagsabi sa hari na sabi niya, mahal na hari, may mga tao dito sa iyong kaharian na kakaiba sa atin. Hindi sila sumusunod sa iyong utos, sumusuway sila, may ginagawa silang hindi sang-ayon sa ating kultura. Kaya, pwede bang gumawa ka ng kautusan na ito sila lilipulin, tapos ibibigay ko sa iyo ang ganitong halaga sa iyong kabang yaman. Kaya sabi ng hari sa kanya, o sige, bahala ka na dyan sa iyong gagawin. At tinataka na ng hari ang utos na yon, na lipulin lahat ng mga Hudyo kasama si Mordecai. Ito ngayon yung crisis niyang kinakaharap, na lahat sila ay lilipulin. Lahat sila ay papatayin. Mula bata hanggang matanda, lalaki o babae, walang ititira. Sila ay papatayin. Yan. Kaya ngayon, ano ba yung crisis mong kinakaharap? Yan. Mas matindi pa ba ito sa crisis na kinakaharap ni Mordecai? Sabi nga mawalan lang daw ng kanin sa hapagkainan, crisis na. Pero si Mordecai, matindi itong crisis niya. Hindi lang kanin ang mawala sa kanya, buhay at buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. So matindi yung crisis niyang kinakaharap. Amen? Ano pa ba yung crisis na kinakaharap mo ngayon? Yan, ang unang-una palang gagawin kapag kumakaharap sa crisis, hindi lumapit sa tao, kundi lumuhod sa Diyos. At hingin ang kanyang tulong. Hingin yung kanyang karunungan. Lord, ano ba yung gagawin ko para mapagtagumpayan ko ito? At hingin yung kanyang proteksyon na hindi makapaminsala yung kaaway sa ating mga buhay. Yan may sa ating pamilya, hanap buhay o trabaho. Kaya itong si Mordecai, matindi yung crisis nila kasi papatayin sila, lilipulin sila. Babae, lalaki, mapabata, matanda, lilipulin sila. Kasi itong si Haman, may masamang balak sa kanila na dahil hindi si Mordecai sa kanya sumusunod o hindi yumuyukod sa kanya si Mordecai. Kaya anong nangyari? Nung marinig ito ni Mordecai, anong ginawa niya? He tore his clothes
put rough cloth and ashes, and went out into the city, crying loudly and painfully. Anong ginawa niya? Pinunit niya yung kanyang damit, at nagdamit siya ng sako at binuhusan ng kanyang ulo ng abo. Yan. Sa sobra mo pang pagdalamhati dahil sa crisis na nararanasan mo, nakasuot ka na ng sako? Naranasan mo na bang magsuot ng sako? Hindi pa. So, ibig sabihin yung crisis mo na kinakaharap, hindi pa yan matindi. Kasi si Mordecai, matindi yung crisis na kinaharap niya. Dahil matinding pagdalamhati, matinding paghiyaw ng luha. Sabi niya, crying loudly. Iniikot niya ang buong syudad, crying loudly and painfully. Buong kapaitan na umiiyak siya. Kasi bakit papatayin sila eh? Di ba? Ikaw ba naman papatayin? Matutuwa ka kaya? Di ba? Siguro buong araw wala ka nang gagawin kundi maghikbidya at magkurumbot sa iyong bahay. Di po ba? Mawalan ka nga lang ng pusa, di ba? Kung ano-ano na yung... Matindi na yung iyak mo, mawalan ka lang ng aso, di po ba? Mawalan ka nga lang ng pera sa bulsa, di po ba? Matindi na yung pagdadalamhati mo. Ano pa kaya kung mawalan ka ng buhay at mahal sa buhay? Amen? Ito po yung crisis na kinaharap ni Mordecai. Pero makita po ninyo, si Mordecai po, ano pong unang-una niyang ginawa? Lumuhod sa Panginoon. Nag-ayuno. Yan, sumuot ng sako, tanda ng pagpapakumbaba niya sa Diyos. Hiningi niya yung tulong sa Panginoon. Hiningi niya yung karunungan ng Panginoon. Paano nila ito mapagtatagumpayan? Hiningi niya yung proteksyon ng Panginoon na hindi sila malipol ng kaaway. Yan. Sabi niya sa verse 2, But Mordecai went only as far as the king's gate because no one was allowed to enter the gate dressed in rough cloth. Yan, dahil doon, hanggang doon lang sa gate na yun, hindi sila makakapasok sa palasyo. In verse 3, sabi sa salita ng Panginoon, So as the king's order reached every area, there was great sadness and loud crying among the Jewish people. Di po ba? Di ba, halimbawa ngayon, dumating na si Antichrist. Tapos nagdeklara siya na ang lahat ng walang tatak ng Antichristo papatayin. Anong gagawin mo? Magpapapatay na lang. Yan. So, yun po, ang una niyang ginawa, kasi parang ito pong nangyari sa kanila, si Haman, it speaks of Satan, the devil. He wanted to annihilate all the Jewish people kasi alam ng kaaway na sa Jewish na lahi manggagaling ang tagapagligtas. Kaya gusto ng kaaway lipulin ang mga Hudyo para walang tagapagligtas na maisilang, pero hindi niya napigilan ang plano ng Panginoon. Amen? Kaya ito po si Mordecai, buong puso siyang nagpakumbaba sa Panginoon, nagluksa siya, nag-ayuno siya sa Panginoon, nag-prayer and fasting. Kaya malapit na yung prayer and fasting natin. Nawas, patuloy kayong makilahok sa prayer and fasting because marami ang magagawa sa panalangin. Amen? Marami ang magagawa kapag tayo ay nananalangin. Sabi nga gagawa tayo pero konti lang. Pero kapag tayo nananalangin, masigit ang magagawa ng Panginoon. Kaya ito po yung ginawa nila. Matindi yung kanilang pagdalamhati. They fasted and cried aloud, and many of them lay down on rough cloth and ashes to show how sadly they were. So lahat sila, buong Hudyo, nagsuot sila ng sakong damit, nagluksa, nilagyan nila ng abo yung kanilang ulo, tanda ng kanilang pagluluksa, pagdadalamhati. Yan, nilalapit nila sa Panginoon. Kasi kahit si Reyna Esther, wala siyang magawa. Yan, na kahit anong posisyon mo sa buhay, wala kang magagawa kapag matindi ang crisis na dumarating sa buhay. Kasi kahit si Reyna Esther hindi makapagliligtas sa kanila. Dahil sa panahon na yan, sinabi ni Mordecai sa kanya na sabihin mo sa hari ganito, ganito. Pero sabi ni Reyna Esther, hindi pa ako pinatawag ng hari ng 1 buwan na. Kung pumunta doon, lalabag sa kutusan, mapapatayin. Pero sabi ni Mordecai, sabi niya, inaakala mo na maliligtas ka dahil nandyan ka sa palasyo. Sabi ni Mordecai na siya yung nagsabi sa kanya na baka marahil nandiyan ka dahil may layunin ang Diyos sa iyo. Ayan. Kaya sabi ni Esther sa kanya, o sige, yan, ipag-ayuno niyo ako lahat. Sa loob ng 3 araw, mag-aayuno din ako.
kasama ng aking mga mates. At pupunta ako sa hari. Kung sabi ni Esther, sabi niya, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Pero makikita natin na nung sila'y lumapit sa Panginoon, nag-ayuno sila, God intervene. Amen? Ang Diyos ay kumilo sa kanilang crisis sa buhay. Ano pong nangyari? God touched the heart of the king. Amen. Dahil nung paglapit ni Reyna Esther, yan, tinuon niya yung golden na sword, and then hinipon ni Esther sa dulo, natanda na siya ay pinapaintulutang lumapit. Kasi pag hindi nagustuhan ng hari, tagpas ulo ni Esther. Pero makikita natin na in prayer and fasting, even the king, God is able to touch his heart. Amen? Kaya mahalaga ang manalangin bilang isang mananampalataya. Nasa bawat crisis ng ating buhay, una-una nating lalapitan ang Diyos. Hingin natin ang kanyang tulong, hingin natin yung kanyang karunungan, hingin natin yung proteksyon na nagmumula sa Panginoon. Kung paano natin ito mapagtatagumpayan. At makita natin kapag binasa natin ang buong Book of Esther, yung pagplano sa kanila na pagpatay ay baliktad. Yung binabalak ng kaaway sa kanila, sino ang namatay? Mismo si Haman. Kasi nung panahon na yan, si Queen Esther, nung nandun na sa harap ng hari, sabi ng hari, ano ba yung nais mo, aking mahal na reyna? Sabi ng hari, sabi niya, kung mararapatin, magkakaroon ako ng piging sa inyo ni Haman. Yan, so dumalo sa piging. Nung dumalo sa piging, sabi ng hari, ano ba yung nais mo, mahal na reyna? Pwede kong ibigay sa iyo kalahati ng aking kaharian. Sabi niya, kung ako po'y nakalulugod sa iyo, mahal na hari, pwede bang bumalik ka sa sunod na gabi, magpiging ulit ako sa inyo ni Haman at doon ko nasasabihin sa iyo ang aking nais. And then in short, nung kinabukasan ng gabi, dumating ulit ang piging na inihanda ni Esther. At sabi ng hari, ano ba talaga ang nais mo, aking mahal na reyna? At sabi noon ni Esther, sa Book of Esther, sabi niya, sabi niya, mahal na hari, pwede po bang baguhin niyo ang iyong kautusan? Kasi po ako at ang aking mga lahi ay lilipulin, papatayin. So sabi ng hari, sino ang may gawa niyan? So sabi ng reyna, sabi niya, ito pong kalaban naming si Haman sa kaharap niya. Kaya si Haman, sa matinding takot, nagpatira pa siya upang humingi ng tulong. Pero kabaliktaran. Siya po ang binitay at pinatay, pati maging ang kanyang mga anak ay binitay din. Kaya makikita natin na kapag tayo ay nanalangin, higit na magagawa ang panalangin. Higit na may magagawa, ang Diyos kapag tayo ay nanalangin. Ganon din sa buhay na nangyari kay Mordecai. Na sila ay lilipulin na, pero dahil ang Diyos na himasok sa buhay nila Mordecai at ng mga Hudyo, ang balak ng mga kaaway ay naibalik sa kanila. Amen. Na kapag tayo manalangin, anumang binabalak na kaaway sa buhay natin, babalik yan sa kaaway. Kaya napakahalaga ang panalangin sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Na tayo ay manalangin bilang isang mga mananampalataya. Kaya makikita natin doon, pag binasa natin ang Book of Esther, si Mordecai at ang lahat ng Hudyo, dahil ang Diyos ay nanghimasok sa kanila, ang Diyos ay niligtas sila laban sa kanilang mga kaaway. Maging ganun man din tayo. Ano mang crisis na kinakaharap mo ngayon, ano mang trouble, ano mang challenges na kinakaharap mo ngayon, kapag iniluhod mo ng tunay sa Panginoon, buong puso kang nanalangin, hiningi mo yung tulong, wisdom ng Panginoon, protection ng Panginoon, yes, nandoon ang katugunan, nandoon ang pagtulong ng Panginoon. Basta't lubos ka at totoo kang lumalapit sa Kanya. Katulad sa nangyari sa buhay ni Mordecai at mga Hudyo. Yan. Sabi nga bigas lang yan. Meron akong Diyos na higit pa sa bigas. Amen? Amen. Crude oil lang yung tumaas. Ano pa bang tumaas ngayon? Ano pa ba mga crisis natin ngayon? Yan, bigas lang yan. Ano pa ba? Yan. Lahat na yung nagtaasan na. Kahit lahat ay nagtaasan na, hindi yan sila makakahigit sa aking Diyos. Amen? Amen. Na kapag tayo lumuhod sa Panginoon, kaya ng Diyos baliktarin ang sitwasyon. Amen? Like what He did to Mordecai and all the Jews. Kaya manalangin po tayo. Amen?
kaugaliin natin bilang isang mananampalataya na manalangin. Kahit bata, kahit youth, huwag mong kakalimutan na manalangin ka. Paglabas mo ng bahay mo, panalangin ka. Pagpasok mo, manalangin ka. Pagpasok mo sa eskwelahan, sa trabaho, sa hanap buhay, manalangin ka na ikaw ay gabayan, ingatan, proteksyonan, samahan ng Panginoon. Dahil kapag ikaw'y nananalangin, ang Diyos, nakadepende ka sa Kanya. Ibig sabihin, amen, nananangan ka sa Kanya. Hindi sa lakas na mayroon ka. Hindi sa pera na mayroon ka sa bulsa. Kundi sa Diyos na makapangyarihan higit sa lahat. Amen? Amen. Kaya sabi nga, prayer is important every day in our life with God. Totoo po. Amen? Talagang napakahalaga ang panalangin. Dahil sa panalangin, nakakagawa ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan laban sa mga mapaminsalang gawa ng kaaway sa mundong ito. Kaya ugaliin po natin na tayo ay maging mapanalanginin. Kaya nga kami, kahit pastor kami, hindi yan aalis yung aming mga anak papuntang school na hindi ipinapanalangin. Bawat hapagkainan, ano man yang ibinigay, ano man yang naibili namin, lay hands. Ipanalangin mo sa Panginoon, ipasalamat mo sa Panginoon, God provide us. Amen. Kaya huwag tayong makalimot na manalangin dahil ang panalangin pagkilala mo sa Panginoon na nananangan ka sa Kanya. Dumidepende ka sa Kanya. Amen? Huwag tayong diretso subo, walang panalangin. Amen. Nagagawa pa po ba natin yan ngayon? Na bago kumain, ay nananalangin muna. Ano man yung binili mo dyan, ipinapanalangin mo sa Panginoon, malaki man o maliit. Ano man ang meron ka, ipinapanalangin mo sa Panginoon na pinapasalamatan mo sa Kanya. Sabi nga sa isang quotation, sabi nga, God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and question. Ano lamang yung gagawin mo? Just bring it to Him in prayer. Amen. Ilapit mo lamang yan sa Panginoon. Dahil ano man yung mga confusion mo, mga questions mo sa buhay, pag nilapit mo sa Panginoon, alam natin may katagunan iyan. Amen? And another, sabi dito na isang kasabihan na binigay ni Edwin Harvey, sabi niya, na ang buhay na isang tao na walang panalangin is buhay na isang araw na walang pagpapala. Yan. A day without prayer is a day without blessing. Kaya kapag nais mong magkaroon ka ng blessing bawat araw, what you will do? Pray. Amen. Pray. Pray. Because that is the secret that God will pour out His blessing. Pray, pray, and pray. Yan. And sabi nga, a life without prayer is a life without power. Kaya, gusto mo magkaroon ka ng kapangyarihan, mapagtagumpayan lahat ng hamon sa buhay, just pray. Amen? Yan yung ating sandata na kailanman walang makakalupig. Amen? Pray. Katulad ng ginawa ni Haring David na sabi niya, kung hindi sa panig natin ng Panginoon, marahil tayo ay nalipol na ng ating kalaban. Pero salamat na lang dahil ang Diyos ay kapanig natin. Sabi ni Haring David. Kaya dineklaran niya na ang katagumpayan ay hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi ang katagumpayan ay sa Panginoon lamang. Sabi ni Haring David in Psalms 124 verse 8, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya yun po yung hinayag ni Haring David na sa Diyos lamang nagmumula ang katagumpayan. Hindi sa anumang kakayanan na meron tayo. Hindi sa anumang meron ang mundong ito. Kundi sa Diyos lamang na may likha ng langit at lupa. Kaya maging mapanalangining Kristiyano tayo. Amen? Huwag nating kaliligtaan manalangin. Dahil alam natin kapag tayo manalangin, ang Diyos nakakakilos sa ating buhay. And then the last, ano po yung paalala sa buhay natin bilang mananampalataya sa buhay ni Mordecai? Sabi nga pangatlo, yan, be faithful in your service to God. Kaya ang tanong, sino po dito naglilingkod sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Amen. Yung iba, kanino naglilingkod? Sino ang pinaglilingkuran? Amen. Kaya ngayon na, tinatawag ka ng Panginoon
maglingkod ka sa Kanya. Kasi kung hindi ka naglilingkod sa Kanya, paano mo siya mapaglilingkuran ng tapat? Amen? At kung naglilingkod ka man ngayon sa Panginoon, paglilingkuran mo siya ng may katapatan. Kasi si Mordecai, yan po yung ginawa niya. Yan, sa buong buhay ni Mordecai, yan, ginawa niya kung ano ang dapat na gawin bilang isang taong may takot sa Panginoon. Kahit na ang buhay niya ay nalagay sa panganib, pero hindi siya naantala o napigilang maglingkod sa Panginoon. Kaya ang tanong, ano po ba ang nagpapaantala sa'yo? Ano po ba yung pumipigil sa'yo na hindi maglingkod sa Panginoon? Si Mordecai po, nandun siya, bihag siya sa ibang lugar. Yan, sa Babylonia, hindi niya nagagawa ang nais niyang gawin, pero napaglingkuran niya ng tapat ang Panginoon. Amen. Kaya walang reason, walang dahilan na hindi mo paglilingkuran ang Diyos. Amen? Ano po yung ginawa ni Mordecai doon? Sabi nga, he served God faithfully in the midst of pagan nation. Ayan. Naglingkod siya ng may katapatan sa Panginoon kahit sa kabila na nandun siya sa mga paganong lugar, paganong nasyon na bansa. Ibig sabihin, walang pagkilala sa Diyos na buhay. Walang pagsunod. Ibig sabihin, alimuran nila ang Diyos, pero si Mordecai, napaglingkuran niya ang Diyos ng may katapatan. Sa kabila na ang nakapalibot sa kanya ay mga pagano o walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Tayo man din. Yan. Sabi nga, kailan mo pa ibibigay yung iyong oras at lakas sa paglilingkod sa Panginoon? Ibigay mo na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Amen? Kasi si Mordecai, hindi siya napigilan. Hindi siya naantala sa paglilingkod niya sa kabila ng kanyang mga crisis sa buhay. Pinaglilingkuran niya ang Panginoon ng may katapatan. Ano pa po? Ang ginawa ni Mordecai, he did not compromise his faith. Yan. To accept by many. Yan. Sa kanyang paglilingkod, makikita natin na hindi niya kinumpromiso yung kanyang pananampalataya para lang tanggapin ng nakararami. Makikita natin na nandun yung kanyang paninindigan sa kanyang pananampalataya. Kaya naman, God exalt him. Amen. Ano pa po ang ginawa sa kanya? Ano pa po ang ginawa niya? He did his job excellently without a reward. Yan, makikita natin na pag binasa natin ang Book of Esther, na nung si Haring Xerxes ay binalak na patayin ng kanyang mga servants, na laman ito ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at pinaimbestigahan at ito'y totoo nga, kaya doon naligtas si Haring Xerxes. Pero pagkatapos noon, hindi man lang na-rewardan si Mordecai. Kasi bakit? Si Mordecai, naglilingkod siya ng tapat sa Panginoon. Kahit walang gantimpala, ginawa niya yung kanyang gagampanan. Yan. Ginawa niya ng mabuti yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yan. Ginawa niya ng mahusay yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kahit walang gantimpala, kahit walang nakakita sa kanya o walang nag-a-appreciate sa kanya, naglingkod siya ng may katapatan sa Panginoon. At ano pa? He served not for fame or position. He served for the benefits of many. Ito po si Mordecai, sa kanyang paglilingkod, hindi siya naglilingkod para sa katanyagan. Hindi rin siya naglilingkod para sumikat. Hindi siya naglilingkod para lang na may katayuan o posisyon sa lipunan. Ano ang kanyang paglilingkod na ginawa? He served for the benefits of many. Na kahit manganib yung kanyang buhay doon, pero gumawa siya ng isang hakbang na mailigtas ang buong Hudyo sa lugar na iyon. Naglingkod siya na hindi makasarili. Inuuna niya yung kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Yan. He is a true servant of God. At ano pa po? He took responsibility for his family. Yan. Si Reyna Esther po ay isang ilo. Yan. Wala siyang magulang. Kumbaga, orphan siya. Wala siyang magulang dahil nga sila ay nakaptive doon sa Babylon. Ayan. So, sino ang nagpalaki sa kanya? Si Mordecai. Inako ni Mordecai ang responsibilidad niya bilang isang mananampalataya. Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ibig sabihin na mapapabayaan mo na ang
responsibility mo sa iyong pamilya. Kundi sa paglilingkod mo sa Panginoon, lalo ka pang naging masigasig, lalo ka pang naging responsible sa responsibility mo sa iyong pamilya. Kaya makikita natin that Mordecai served God faithfully. Amen? To God. At ano pa po? He orders Queen Esther to do what God purposes her to do. Na kahit reyna, hindi siya nag-atubili na sabihin sa kanya kung ano ang nararapat. Ganun ang paglilingkod. Hindi siya natatakot sino man yung kanyang kinakaharap. May posisyon man o wala, patuloy niyang pinaglilingkuran. Ayan. And then ano pa po? He always do the right thing and he love his people. Yan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, yan, kahit na manganib yung kanyang buhay, ginawa niya ang lahat para maligtas, para mapanatili, ma-preserve ang buhay ng mga Jewish race sa panahon niya. Kaya makikita natin na si Mordecai naglingkod ng katapatan sa Panginoon. Hindi siya naging makasarili sa kanyang paglilingkod. Hindi niya inuna yung kanyang sarili. Kundi sa paglilingkod niya, nandun yung malasakit niya sa kanyang kapwa. Amen. Na makikita natin, Mordecai served God faithfully. At dahil doon, dahil sa paglilingkod niya ng katapatan sa Panginoon, what God did to him, God promoted him as being a prime minister of the whole Babylonian. Yan. Tinaas siya ng Panginoon. God exalted him. He became the prime minister. In Esther chapter 10, verse 2 to 3, ano pong nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon, sabi diyan, his great achievements and the full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are recorded in the book of the history of the kings of Media and Persia. So matindi dahil sa kanyang paglilingkod, lahat ng kanyang paglilingkod nakatala. Amen? Ganon man din sa buhay natin. Kapag naglingkod ka ng totoo sa Panginoon, hindi nakakalimot ang Diyos sa anumang ginawa mo sa kanyang kaharian. Maliit man o malaki. Lahat yan ay nakatala. Amen. At sabi doon sa verse 3, Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes himself. He was very great among the Jews who held him in high esteem. Hindi lang siya na pinromote ng Panginoon. Ano pa po? Minahal siya ng buong mga Hudyo dahil naglingkod siya hindi para sa kanyang sarili, kundi naglingkod siya para sa kapakanan at ikabubuti ng kanyang kapwa Hudyo. Amen. Na makikita natin na sa buhay ni Mordecai, makikita natin na doon sa Persia, hindi siya naghangad na katanyagan o kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ngunit ginamit siya ng Diyos na ang kanyang buhay ay marami pang maimpluwensyahan na maraming mga tao. Na bilang ikaw, isang mananampalataya, wala ka mang posisyon na kinatatayuan sa buhay, kapag pinagamit mo ang iyong buhay sa Panginoon, gagamitin na yan ng Diyos na maraming maimpluwensyahan sa pananampalataya at mailapit sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ngayon, kung hindi ka pa naglilingkod, ngayon ng pagkakataon, tinatawagan ka ng Panginoon. Magsimula ka ng maglingkod sa Kanya. Amen? Magsimula ka ng maglingkod sa Kanya. Huwag mong sayangin yung lakas at panahon mo sa mundong ito. Dahil ano man yung ginawa mo sa mundong ito, hanggang dito lang yan sa mundo. Pero ano man ang ginawa mo para sa Panginoon, aanihin mo yan sa kabilang buhay. Amen? Dahil sabi sa salita ng Panginoon in Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever your task, work heartily as serving the Lord, not men. Amen. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. Lagi nating tatandaan na sa paglilingkod natin, ang pinaglilingkuran natin ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At alam natin na mayroong nakalaang gantimpala sa lahat ng mga tapat at totoong naglilingkod sa Kanya. Amen? And then the last verse na babasahin natin in 1 Corinthians
chapter 15, verse 53. Anong sabi sa salita ng Panginoon? So then, my dear friends, tinawag tayo ng Panginoon kaibigan. Anong sabi niya? Stand firm and steady. Yan, huwag kang patitinag. Sa iyong pananampalataya, manindigan ka. Huwag kang patangay sa pananakot ng kaaway. Amen. Kapag ikay dumarating sa crisis, tumawag ka sa akin. Yan, dahil tutulungan kita. Anong sabi niya? Keep busy always in your work for the Lord. Anong sabi niya? Keep busy always in the work of the Lord, not of the world. Pero saan po naging busy ang tao? Yan, sabi niya sa salita ng Panginoon, keep busy in the work of the Lord. Amen. Since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Hindi masasayang anumang ginawa mo sa Panginoon. Amen? Kung paanong itinala ang lahat ng ginawa ni Mordecai na paglilingkod doon sa Persia, sa Media, mas higit ang Diyos. Amen? Alam niya ang lahat ng ating ginawa. Maliit man o malaki, alam ng Diyos ng iyong ginawa. Wala mang nakaka-appreciate sa iyong ginawa, may isang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na mag-appreciate ng iyong ginawa para sa kanyang kaharian. Amen? Kaya, serve God faithfully. Amen? Kung paanong itinaas at tinanghal si Mordecai, they will come. Itataas ka rin ng Panginoon sa kanyang kaharian as we serve Him faithfully in His kingdom. Amen? Hallelujah. Kaya nga, hindi masasayang lahat. Ano man ang pinaghirapan mo para sa Panginoon. Maliit man yan na malaki na sakripisyo mo sa Panginoon, it speaks big to God. Amen. Kaya huwag mong panghinayangan ang buhay mo na ibigay sa Panginoon na paglingkuran mo siya. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. At yan po ang paalala sa buhay ni Mordecai sa atin sa panahon natin ngayon. Na kapag tayo ay sinabihang manindigan sa pananampalataya, huwag kang patitinag sa iyong kinatatakutan sa buhay. Dahil ano man yung kinakatakutan mo sa buhay, hindi yan mapangyayari kapag tumatayo ka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. At anumang mga crisis na dumarating sa buhay mo, tumawag ka lang. He is there to answer us. Amen? He is there to hear our prayer. Amen? And He is there to give us solution in whatever challenges, problems, and troubles that we are encounter sa buhay na ito. Amen. At sa ating paglilingkod, paglingkuran mo siya ng may katapatan. Ngayon ang tanong, sa mga hindi pa naglilingkod sa Panginoon, ngayon na, tinatawagan ka ng Panginoon. Hindi ako ang tumatawag sa iyo. Tinatawagan ka ng Panginoon. Simulan mo na yung paglilingkod sa Kanya. Amen? Sa maliit na bagay, simulan mo yung paglilingkod sa Kanya. Dahil ang anumang ginawa mo sa Panginoon, hindi yan masasayang. Amen? At sa mga naglilingkod naman sa Kanya, patuloy tayong maging tapat. Kahit gaano nakahirap, kahit gaano nakapagod, tuloy lang sa paglilingkod ng may katapatan. Dahil alam natin one day, God will exalt us into His kingdom. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay umawit. At habang tayo na umaawit sa Panginoon, patuloy tayong makipagniig sa Kanya. Amen, Church. So, let us use this opportunity na ano man yung takot na bumabalakid sa buhay mo ngayon, hayaan natin na huwag tayong magpatinag. Sabi nga, stand firm. And we are no longer slaves to fear, but we are the slave of God. Tayo ay mga anak ng Diyos, so lakaran natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Give you praise, O God. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance of my enemy.
up your voice to the Lord, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let all our fear, oh God, thrown in your presence, oh God. You unravel me with the melody. You surround me with a song. Deliver us, oh God, of deliverance of my enemy, till on my feet. Come on, declare it, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Oh God, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and still. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Come on, declare, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, you rescued us, oh God. You split the sea so I could walk right through it. My fear are drowned in perfect love. Oh Jesus, you rescued me so I could stand and still. I am for the last time, oh God. Oh God, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and still. I am a child of God. I am a child of God. Remind yourself, church, I am a child of God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ano ba yung kinakatakutan mo sa buhay? Ano po ba yung crisis mo sa buhay ngayon? Just bring it to God. Lay it down to Him because He knows it. Alam na alam ng Panginoon ano yung mga kinakatakutan mo sa buhay. Ano yung mga crisis mo, ibigay mo sa Panginoon. Because He is there ready to help you. He
wanted to give you wisdom how to overcome it. Even protection against those who harm you. Hallelujah. O Lord, tulungan mo kami, Ama, na hindi kami patitinag sa anumang pananakot na ginagawa ng kaaway. Tulungan mo kami, Lord God, not to compromise our faith in you, O Lord. Help us to stand it, O Lord God. In Jesus' name, tulungan mo ang bawat isa sa amin manindigan sa pananampalataya na mayroon kami. Pahalagahan yung pananampalataya na nagdudulot ng kaligtasan sa bawat isa sa amin, O God. Tulungan mo na ang bawat isa sa amin, ano man yung kinakaharap niya ngayon, God is here. He wanted to help you. He want to give you wisdom. He want to protect you. Just lay down to Him. Just ask Him. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating paglilingkod sa Kanya, tulungan mo ang bawat isa na makapaglingkod din sa Kanya. Ilapit mo ang mga tao na hindi pa nakalapit sa Panginoon. Tulungan mo na ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay mailapit sa Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na naglilingkod sa iyo, Lord God. Gamitin mo mightily ang aming mga buhay para marami pa ang maliwanagan sa natilinman na kaisipan at puso, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga buhay na magdulot ng liwanag at pag-asa doon sa mga tao, Panginoon, na nawalan ang pag-asa. Oh God, in Jesus' name. At Lord, tulungan mo na ang mga naglilingkod sa iyo, Lord God. Patuloy na maging matatag sa kabila ng maraming mga hamon sa buhay, Panginoon. Patatagin mo at palakasin mo, punuin mo at pakapuspusin mo ang bawat isa ng iyong presensya na patuloy kaming maglilingkod sa iyo na may katapatan, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Lord God, ang mga humahakbang na mga anak mo na maglilingkod, dalangin ko, Panginoon. Patuloy mo sila, Lord God, na himukin sa kanilang buhay, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo ay isang pribilehiyo, O God. Na ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay isang biyaya, O God. Na hindi dapat kami matakot kapag kami sumunod at maglingkod sa iyo. Dahil kapag kami sumunod at maglingkod sa iyo, Lord, hindi kami mawawalan. Bagkus, Lord, Ikaw ang susuporta sa amin. Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng aming mga pamilya, O God. Lord, salamat sa oras na ito sa mga humahakbang na maglilingkod sa iyo at magdesisyon na maglingkod sa iyo, O God. Patuloy mo, Lord God, na pagtibayin yung mga desisyon na yan, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Muli, Ama, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy kami makapanindigan sa pananampalataya. Maliit man na bagay, tulungan mo kami, Panginoon, na tayuan ang pananampalataya namin sa iyo, O God. Salamat sa oras na ito at ingatan mo po ang bawat salita na aming narinig sa oras na ito, O God. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, mga kapatid, ihanda po natin yung ating kaloob sa Panginoon, sa ating pasasalamat sa Diyos. At tayo po'y manalangin, itaas po natin yung mga handog, ating mga kaloob sa Panginoon, ating tithes and offering, at tayo manalangin. Ama, muli maraming salamat. Dahil bawat araw hindi mo kami binibigo, O Diyos. Bawat araw, nandun ang iyong suporta, nandun ang iyong probisyon, nandun ang iyong pabor at proteksyon sa bawat isa. Kaya naman, narito yung aming pasasalamat. Handog namin sa iyo, Lord God. Tanggapin mo po ito, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name, amen. Sige po tayo tumayong lahat. Ibalik natin ang papuri, pasasalamat sa Diyos na buhay. Yes, Lord. Purihin, luwalhati ka. Dakilain ka, O Diyos Ama. Sa iyo lamang mataas na parangal at pagluwalhati. Salamat, O Diyos. Purihin ka. Sige po, tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. God bless you all.